Good morning. Okay, so perfect morning po sa lahat. And unang-una, I want to take this moment to thank yung VNC team, yung mga guests na nasa FB Live as well, and of course itong mga nasa Zoom. No, so I've been on the products po for those of you na first time. Welcome po. I've been using the products for almost 30 years, 30 years sa March. I just praise God because magsi-67 this year but truly living my best version. No? So sobrang yung community is just really amazing. I'm a widow. Yung last two pregnancies ko, I was 39 and 41 years old. Kaya pwede pa pong kumabol. Okay? So, background ko, I'm a CPA. I never imagined na gagawin ko ang Herbalife. But because of my first extravaganza, in 1995, I believe, I decided to do this full time. Ginive up ko na yung pagka-CPA ko and yung pagtuturo ng college ng accounting subject sa Lasal. And hindi po ako nagsisisi ngayon, may sarili akong oras. And every single day, you're learning, you're growing, you're living your best version, tapos nakatulong ka pa. So, total package po, no? And of course, the financial rewards are there if you are also very, very consistent. I met these two gentlemen early on in my career, and I always love the wisdom of Mark Hughes and Jim Rohn. So if you are a distributor, you will learn so much from these guys doon po sa My Herbalife account ninyo. No? So take advantage of that. It's only 1-2 minutes every single day to really help you grow and how to handle whatever situations you are faced. Kasi yun po yung nakatulong sa akin. I never had my sponsor in the country, but praise God because of the wisdom from these people and the trainings of all the early distributors at that time. I decided to really stay, develop unshakable belief sa products and the company. So sabi nga ni Jim Rohn dyan, what you become is more valuable than what you get. Kaya yun din encouragement ko sa inyo. Don't just focus on kumita, no? Earning. Yes, although a lot of you are really into Herbalife because you saw the opportunity. But don't limit yourself to just earning the money. Always be very intentional. Doon sa goal na isi-set mo, what are you becoming? Doon sa araw-araw na ginagawa mo. So let nyo what are you becoming? Kaya that is really part of staying focused, intentional focus, no? Sa araw-araw mo, yung ginagawa mo ba, are you becoming the person you want to be? Kasi pag wala kang intention to focus on what you are going to become, then pagtanda mo, the same ka pa din. No? You'll just be parang naliligaw. Okay po. Then, thank you sa Herbalife Blessings because truly at that time I met Herbalife. Hindi ko naman talaga kailangan yung opportunity. Salamat po ako sa late husband ko. He provided everything for us kasi naging chairman siya ng SGV and talagang pwede ko siyang hindi gawin. But I just really prayed. And sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan maraming nangangailangan. And totoo nga, to this day, sobrang, oo nga, maraming nangangailangan sa product, maraming nangangailangan sa opportunity. Kaya pag nasa Herbalife na kayo, huwag niyo pong sayangin. Kahit hindi mo kailangan ang pera, maghanap ka ng strong reason bakit mo siya gawin. Kasi marami pa din sa inyo nakikita ko, nasa comfort zone. Don't be like that because God does not want you to be in your comfort zone. He wants you to go out and stretch so that you can really express all the talents and potential He gave you. Because He wants to bless you para you can bless others. Kagaya ng itong mga charity work that I do, no? Every single month, no? Hindi ako nag-miss to really send my support. So true enough, sabi nga ni Jim Rohn, to live a great life is to serve the many. Yung quote na yan yung una kong narinig kay Jim Rohn in my first extravaganza. Yung ba naman ayaw niya? And ngayon I learned all these years in my spiritual journey. Lahat po tayo, each of us. You deserve a great life. God created you para He can allow you to experience the great life He has planned for each of you. Lalo na this 2025. It's not going to be the same as 2024. Higit pa, more than what you can imagine.
if you are willing to do something to change in you for 2025. Kaya maganda din yung topic today, and I thank the Lord for that. Kasi kung ano yung mai-focus mo today and moving forward for 2025, yan yung magiging result mo sa buhay mo, not just in Herbalife. Okay? So sabi nga dyan, a focused life is a powerful life. And some of the materials I got from Pastor Rick Warren, the best-selling author of Purpose Driven Life. And gusto ko lang din i-diin sa inyo, itong session na to, hindi ko po intention na magtayo ng simbahan or magtayo ng sariling religion. No po. I really just learned to love the Lord, seek Him every single day in my life. And ever since I've done that, and learn to surrender my family to Him, learn to surrender my business to Him, lahat mas madali. Lahat may wisdom, lahat may fruitfulness. So mas magaan po sa buhay ko, hindi ko na kailangan i-stress ang sarili ko. Kaya the moment you are still stressed, no, to this day, nire-remind ka lang ni Lord, oy, andito ako, kasama mo ako araw-araw. Hindi ka naman nagpapatulong. See? So perhaps you're in that situation right now, pagising, bigat ang dibdib mo, sakit ang ulo mo, sa kakaisip. It was also like that. But in the developing the habit and character of really totally surrendering to Him does not happen in one day. It's also a journey. So ako, I'm better at it. Kasi minsan, ayoko na, surrender ko na sa Kanya. Ganyan na talaga ako ngayon. Alright, so isa pa po, para talaga ma-internalize niya yung mga nasi-share ko. Kasi dito meron kayong nababasa, meron kayong naririnig, no? Okay, and then you study about it, you try to pray about it, and isa pa, paano nyo siya ma-apply sa buhay nyo. That is how you receive information from my Sunday sharing. And every time I share with you God's word, ano yan, remember me, that's the Spirit of God you are receiving. Okay? So actually some of the slides that I have, it's really download ni Holy Spirit sa akin kahapon. And kaya I had to add, I had to revise, and then nag-send ako ng part 2 ko na yung material for this morning. Okay? So I just really learned to listen from Him. Kasi when you listen, hindi ka kailangan magsalita. Tahimik ka lang talaga. Hindi mo rin kailangan na may ginagawa ka. Kailangan nakaupo ka lang, makinig ka lang talaga sa akin. And it really happened. No? And I'm only sharing po from experience. So again, a focused life is a very powerful life. So let's look at why it is so, no? Okay, so sabi dyan, there is nothing more powerful than a focused life. So how can I know what to focus on? This year po, like this month, for example, even last month, we started planning for 2025 yung iba-ibang lines po. Yan talagang dito po, and if hindi nyo pa nagawa sa sarili nyo, sa personal life nyo, family life nyo, and sa Herbalife nyo, kung nasa Herbalife kayo, you spend time with Dr. God. And ask Him to show you ano plan niya for you this year. Kasi He will really give you wisdom, no? Mga ideas po na minsan hindi mo naisip, ay pala dapat yun ito. And He will really, kaya kailangan nyo pong, kasi mahirap po yung, meron kang napiling na i-focus mo this year. Pero hindi pala yun willing Lord. Kung hindi willing Lord, walang fruitfulness. You follow. Kaya wala po na noong I spend more time with Him, okay, than the business. Mas grabe nakita ko yung fruitfulness. And maybe some of you, that's all you needed. Bakit walang masyadong fruitfulness yung ginagawa ko, yung conversion ko, customer ko, hindi ko ma-convert ito distributor, yung distributor ko, hindi ko ma-convert na mag-build. I guess you just have to spend more time hearing from the Lord. Kasi napansin ko hindi lang enough talaga. Skills training. Alam yung puso. Totally mababago. Okay? So, yun ha. Tayo nga, we are so blessed na sa Herbalife, sa focus group, diba, tinuturo sa atin paano gumawa ng vision board, no? For those of you na it's your first time. Okay?
yung vision board, and I always encourage people, mag-pray ka muna. Kung mag-asawa kayo, kailangan meron kayong family vision board. Okay? So, vision board nyo, ask the Lord din, divine inspiration to answer 4 questions. What do you want to become? What do you want to have? What do you want to do? And what do you want to give? Kasi kung wala kang guide question, guess what? A normal person will do. Lalagay niya lahat ng material things na kailangan niya. Kakalimutan niya yung ibang areas na magpapasaya din sa kanya. Tandaan niyo, material things will not really give you real joy and real peace, no? So, ano din ang magiging benefits mo pag you know what to focus on? Kung limitado ang oras mo, hindi ngayon masayang yung oras mo. Kasi halimbawa, like I know Grace is in the room, she only has chance of 15 minutes a day dahil 3 ang anak niya. But alam niya ano yung ifo-focus niya doon sa 15 minutes na 15 minutes sa isang anak. Alam niya. Kasi I processed her. We went through that process already. And so limitado yung oras niya pero na-maximize niya ang oras niya. And lalo na ngayon, I see her really, really grow. No? Dati, she has so many limitations of herself. But because of sessions like this, overcome niya po lahat yung sopan sa pamilya. But again, it's a decision. Even if I have Grace, I'm working with her, for example. If hindi naman siya willing, di wala din, di rin siya mag-grow. Tama ba? Kasi ako, hindi rin po ako naninilit. Okay? So, first you need to really know meron kang gustong mabago. And lalo many of you went to the spectacular. Ang sulat na to, what are your 3 major things that you learned? 3 major takeaways. Kasi I discussed this with my different lines. I think that was last Monday, May 20th. Okay? And then several other lines coming after that. So what were your 3 major takeaways? And the second important question is, para sa hindi pa ginagawa, anong kailangan mabago sa'yo ng 2025? So kasama doon, ano focus mo? Kasi kahit marami ka ng inatenan, inspired ka, iyak ka ng iyak doon sa spectacular event nitong that last week. Naging impactful sa'yo. At hindi siya maging impactful sa buhay mo in 2025 if wala kang babaguhin. At hindi mo alam, hindi mo i-assess saan ka ngayon, ano yung kailangan mong baguhin. Alright? So, because may pinag-alala. And let me remind you na nabi ko nga ito dun sa topic on crossover. Kasi 2024, crossover tayo ng 2025. You just need to really make sure lahat ng negative na ginawa mo dati, iniisip, sinasabi, ng 2024, iwanan mo na. Pag meron ka pa niyan ngayon, be very intentional. Focus on removing that. Kasi that's not going to empower you. That's even going to create more curses in your life. Okay? So ako, I'm so grateful na because I have a spiritual mom and you guys need to have a spiritual mom. Okay? Para there's power in what you're doing, there's fruitfulness in what you do every single day. Kami nasanay kami mag-declare na every single day in the morning, Lord, maraming salamat sa supernatural blessings and miracles na nauna na sa amin today. And true enough, before the day ends, ang daming blessings and miracles, mga amazed. So masanay kayo sa ganyan. That is also one area you need to focus on. No? Yung paggising mo pa lang, kanino ka ba nakafocus? Sa Mr. Cellphone? I don't know, or sa problema mo. Okay? So, yan ha. So, na-mention ka na yan kanina. So, in the end, pag may focus ka, you avoid wasting time. Alam nyo, time is a resource. Time is a gift. Pag nagsasayang ka ng oras, that is also, actually, it's a sin. It grieves the Holy Spirit when you waste time. Kasi hindi ka niya kinrate para mag-waste time.
in-create ka niya para ma-maximize mo yung potential He's given you. Okay? Para you have a very blessed life. Okay, so ito dinagdag ni Lord. Hebrews 12 verses 22, hindi kasama sa material ni Pastor Rick Warren. Sabi dito, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. And ako I believe so much in this Bible verse. Because ever since, and tandaan nyo, I'm not promoting religion ha. I want you to understand how important it is to develop an intimacy with the Lord. Paano mo siya ma-develop, mother? You'd have to desire it. You have to be hungry for His Word. And kasi He will just show it to you. Isisik mo siya. Dati naman may Bible sa bahay, hindi ko naman binubulak. Okay? So, sobrang grateful po talaga ako sa inyo. And I think you are meant to hear what I'm saying now. No? See, after all, bibigay ko lang naman ito, ginagamit ng Panginoon. Okay? Isaiah 26:3. You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. And that is my life today. Araw-araw may joy, may peace. May problema ba? Meron. Kung na nakafocus sa problema, ano ko nakafocus sa Panginoon. Panginoon, bibigyan ka niya ng wisdom. Sa Panginoon, meron kang joy. Yun ang maging strength mo. Pag nanghihina, saan ka pa mag-focus? Kung hindi ka nag-focus sa Netflix o sa social media mo, baka nga mas marami ka pang oras na i-spend sa social media. I'm not saying huwag ka mag-social media kasi if that is part of your daily method of operation. But if it's some other reasons, then that is something you need to think about. Okay? Tapos po, Philippians 4 verses 8. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Ngayon, if hindi wala kang intimate relationship sa Panginoon, if hindi mo damang-dama ang overflowing love niya sa'yo, you will never know. Totoo ba yan? Are these thoughts, words honorable and tama? Are these thoughts pure and lovely and admirable? You'll never know it until you decide to develop an intimate relationship with the Lord. Why? In this world, social media pa lang, maraming ibo-bombard yan sa'yo. Kaya you have to be very, very selective. Ano ba yung pinapanood mo sa Netflix? How are you becoming up to this moment in your life? Nagawian mo. You think about that. I guess today is a day for you to reflect on these things. Where are you spending your time? I know some people that I work with, mga obedient naman yan. And I just praise God for them kasi I see fruitfulness in what they're doing. Okay, nung una medyo matigas din, but sabi nga ni Tim, scuba, willing ba kayo magpa-scrub? Kasi if I care, I will really say it. If I don't care, I just keep quiet. Okay? That's how I love people. But anyway, yan, sa amin lang yan yung mga talagang people that I work with. But anyway, I work with all of you every Sunday. O, ang dami ninyo, 64,000. Amen. Okay, so lahat tayo gusto ng focus life, wonderful life, no? Kasi alam natin, very, very. Ako, prayer ko lang, look, bahala ka lang. Sino gusto mong dalhin mo sa tuwing Sunday, I don't worry kung 5, 4, well, gusto ni Lord lahat kayo. Kasi sayang naman nga, totoo naman, sayang naman po yung many of you were in the spectacular. Very impactful event. That was, in my almost 30 years, that was the best spectacular I've ever had. And kami nga ni Teacher Marian, sa events committee, and then left events committee after the event. Super kami, grabe prayer namin, even sa church, prayer about the spectacular. Kita namin, from the start of the day to the end, sobrang tahing-tahi. Walang extra, hindi kailangan. Sobrang tahing-tahi, even the speakers that were chosen. Sobrang tahing-tahi. Talagang ayos lang.
So sabi ko, Lord, talagang love kami sa Herbalife. Sobrang grabe. Kaya huwag po natin sayangin. And I know you guys were given this. But you were given this. And then I did this with Kavita yesterday. And ito may nakalagay na checklist assessment. Para alam nyo ngayon, part ng ifo-focus nyo, itong mga bagay na isasagot nyo dito. But you need to work with your mentors dito. Kung meron dito, kailangan mo ng help. Okay? So bago ka lalapit sa mentor mo, kausapin mo muna si Lord. Kausapin mo sarili mo. Saan ba dito yung, kaya kung ako nang mag-improve nyo. Kasi hindi naman lahat pwede isusubo lahat ng mentors mo. You will never learn. Okay? So, yun po ha. Kaya you really want to succeed, especially sa Herbalife, and be focused. Huwag kayong mawala sa mentoring, training system kung sino man ang mga mentors ninyo. Okay? Kasi mentors nyo, hindi naman nag-check ng attendance. Nasa inyo din yun. Kita mo na lang, ito, hirapan ba? Anong kulang? Hindi siya makin sa ganito, etc. Okay? So, ako, I do my very best na at the beginning of the week, yung February calendar, I give to the distributors that I work with. Okay? So, the more focused your life is, the more impact it will have, and the more success you will have in reaching your goals. Alam niyo po, at the start of 2025, sinabi na po sa amin ng spiritual mom ko, 2025 is going to be your year. Gusto niyo yun? Your year. My year. The year for the Philippines. Gawin natin what we needed to focus. Okay? Sobrang amazing talaga ang Panginoon. So, yesterday, Cavite, so super blessed ako. There were 81 guests, 118 nga kami lang. No? Nakakatawa lang kasi McDonald's. Okay lang yun. Sila Philip in Batangas, customer din nila, parang there's 71 guests. Na-bless talaga ako. As in. And I know many other areas like sila Joy in BGC in the morning. So, lahat tayo, samayin natin lahat ng kung ano merong mga nila binibigay ng mga leaders ng sa kaya and then ito po Genesis 24:4. Ito this is the time of Abraham. Sabi niya kay si Eliezer yung servant niya. Sabi niya, go instead to my homeland, to my relatives and find a wife there for my son Isaac. So very, very obedient itong si Eliezer. So makita mo rin, nakafocus naman siya sa pinapagawa sa kanya ng master niya si Abel. Hanapan mo ng wife, yung son kong si Isaac. So nag-journey siya yung focus. So nakita mo, even sa Bible, pinapakita din nila na if you really truly focus on something, and ito naman, hindi naman to literal na focus ka o hanapan mo ng asawang mo, etc. No, we don't mean that. This is just a story in the Bible that allowed the servant, that showed us na yung servant was very, very obedient to focus on what the master was telling him. And tayo, sino master natin? Si Holy Spirit. Eh, wala na si Jesus, diba? He died on the cross. Pinadala si Holy Spirit as our helper. And this very moment, you have to know, you have to be convinced, kasama mo siya. Kasama mo siya ngayon, ano na puso mo. Kasama mo po siya. That's how you feel His presence. Focus kayo sa Kanya. Okay, so, kagaya nitong checklist na to, lahat kayo may mga pangarap. Whether it's Herbalife, you're in Herbalife. Step 1 in fulfilling a dream is to determine your present position, which is ito yung true assessment. No? If you have guests, you have customers na wala sa Herbalife, i-share niyo po ito, baka makatulong din po sa kanila, sa kanilang negosyo, sa kanilang trabaho. Okay? This is not just limited to Herbalife. Okay? So step 1 in fulfilling a dream is to determine your present position. All I'm saying is, do not limit yourself to be just a wellness coach. Okay? You're learning things here. What you can do is just share to people you come across with, whether ready uminom o hindi, mag-share kayo. Okay? Kasi hindi naman yung tuwing may kausap ka, kailangan ba laging produkto pinag-uusapan? Or
about the opportunity, do not limit yourself. Okay? So, una, determine nasaan ka ngayon. And to do that, you need to ask yourself these two important questions. Saan ka ngayon? Kaya tama ito. Okay? What do I want to change? Like sinabi ko kanina, what are your three major takeaways if you were in the spectacle? What has to change? And if you're listening right now and you have a couple of distributors that you have signed up, gather them, ask them. Hindi ako marunong. Marunong ka, isama mo si Lord. Pag hindi ka guided sa Panginoon, walang wisdom. Kaya parang the enemy will always tell, hindi mo alam yan, ganyan. No, don't believe that lie. You are the smartest person on earth kasi anak ka ng Panginoon. And you stop telling yourself, kasi hindi ako kasing galing ng mga downlines ko. Stop saying that. If I always hear that, what are you doing to yourself? Parang nakamenos ka sa mga giftings ng Panginoon sa buhay mo. Stop saying that. Ito pa po. You cannot figure out where you want to go until you know where you already are. So yung present position mo, alam mo nga, ano ngayon ang mga moves mo. And whatever moves mo, syempre may kanya-kanya kayong mentor if you are in. Okay? And importante ha, where you are right now in your life. Along with that, you've got to assess your current condition. Kaya napaka-valuable pa nitong papel na to. Okay. So, then, mag-decide ka anong babaguhin mo. Hindi naman yan babaguhin mo overnight. Yan yung magiging journey mo, step by step. Okay? Yun na lang ang 90-day growth challenge na noon ko pa sinabi many of you. Ano na, magwa 1 year na hindi pa rin tapos. Samantalang yung myherbalife.com, yung videos ni Jim Rohn ni Mark Hughes, 1 minute, 2 minutes, hindi nyo kayang ubusin. Wala naman akong magawa. Kayo din yun. Kaya minsan nahihirapan ka ano yung ilalabas mo sa bibig mo because you're not really becoming more. No, you're not growing more. Very limited yung vocabulary mo kasi kulang ka din sa learning. Okay? So determining our present position is the first step in the journey toward a focused life and toward success in the dreams you have for your life. Okay? So if you're serious about chasing a dream God has given you might pray this. Pray natin ito ha. God, give me wisdom to see what changes need to be made in my life. Kaya, I'm so grateful. Andyan kayo, you're listening. Don't just listen. Spirit ng Panginoon. Na He's ready to listen to you. He's ready to tell you what changes you need to make. Lord, may the rest of my life be the best of my life. You say, it's up to me. I get a choice. But you're teaching me what to do. I don't want to drift. Wasting time. I want to have direction. And help me to learn how to focus my life to fulfill the dreams you've given me. In Jesus' name, I pray. Alam nyo yung God was so excited. Like ko sabi yan, God was so excited to create you. Aywan ko kung naniniwala ka ba dyan araw-araw. Tinatandaan mo ba yan araw-araw kung nagdadrama ka pa din? Kaya wala nang hindi wonderful thoughts no, na dadalhin mo sa 2024 na mga negative, wala ka nang dadalhin. Ayan, sinabi ng speaker. Diba? Si Angelica. Kaya kailangan may mabago sa'yo. Okay? So ito, something for you to work on today. Pray lang din kayo. Alright? So number 1, looking back on your life, when you have experienced times of focus, nakafocus ka, na-experience mo yan. Paano ka nag-unfocus? Ano yung mga distractions that you allowed para ma-autofocus ka? Nakafocus ka noon eh. And I saw distributors like that in this Herbalife journey. Nung una, nakafocus. Tapos biglang, nawala na. Okay?
So, ano yung mga instances na na-unfocus ka? You know why it's very important to determine that? Kasi pag alam mo na ano yung naka-out of focus sa'yo, pag may mangyari ulit, alam mo na hindi ka na ngayon magpapa-out of focus. Otherwise, sayang po yung panahon. Ang time kasi hindi mo pwedeng i-rewind. Eh. Pag dumaan na yung oras, time, daan na. That's why sinasabi ni Jim Rohn, time is more valuable than the money. No? Time is more valuable than money. Okay, so then ask yourself, what is a big dream or goal you have for your life? Lahat kayo meron yan. If you don't have, start by thinking of something in your life you'd like to change. Para you have, you go through the thought process of anong kailangan kong i-focus. No? Step by step. Unang-una, never compare yourself with others. Kasi yun yung mali ko nung una. I was comparing myself with other distributors. And I used to like get, alam mo yun, concerned, get worried. Ay, hindi ko ito nagawa, ginawa nila, etc. Samantalang iba naman ang sitwasyon ko. Dahil nung that time na yun, maliit pa yung dalawa kong anak. Then, anak pa ako ng dalawa pa. So, hindi ko talaga pwedeng i-compare ang sarili ko sa iba. Ang naging learning ko was, I compare myself with what I am capable of. And naka-laser focus ako sa why ko sa Herbalife. Naka-laser focus ako na did I do my best today? Ganyan lagi ang assessment ko sa sarili ko. Next po na question is, how does knowing where you're starting from affect how you start moving toward your specific goal? So, bakit mahalaga? Alam mo ano present situation mo. Not just Herbalife, personal life mo, ugali mo, skills mo. Ano siya ngayon at saan mo siya gustong mag-improve? Very, very important. Kasi kahit naman excited ka sa spectacular, hindi mo ma-assess ang sarili mo, eh, paano malaman anong babaguhin mo? Kaya very, very important. Okay? So I think this ends po my sharing. I get, yes. Very, very, very short and sweet. Okay? So ayan, gising pa ba kayo? Yes. Yes po, Okay, Mother. pang-gallery na lang tayo. Mas gusto ko, gallery. Ayan. Okay, so mag-pray po tayo. Okay, so let's close. Lord, again, maraming salamat for allowing us and giving us wisdom for such a very big word called focus. Hindi lang pala focus, goals sa dreams namin, but higit sa lahat, focus kami sa lahat. Lahat ng gagawin namin, oh Lord, ito ang magagawa. Kasi alam namin, we focus on you, you give us wisdom, sasamahan kami sa lahat ng gagawin. Ito pala, personal life, ako namin sa ibang klaseng negosyo, alam namin, walang ibang sabi sa blessings and fruitfulness na ibibigay mo sa buhay namin, hindi lang financial. For those of you who maybe this is your first time, I just want to invite you to really work on surrendering your life to the Lord. Hindi ko po babagoy ng religion nyo, ha? Ayan nyo, birth certificate nyo. Kung Roman Catholic ka, ATSI pa din. Okay? So, hindi ko po habol yun. Gusto ko po, i-affirm mo, i-acknowledge mo na mula ngayon, you want Jesus to be your Lord and Savior. But first, we come to Him. We ask Him to cleanse our hearts. Every single day, we do that. The Lord will reveal to us ano yung mga things that we thought, things that we said, things that we did na hindi kaaya-aya sa Kanya. We always ask Him to forgive us for that. We come before Him very humbly para i-increase niya ang presence niya sa atin in the form of the Holy Spirit. So, mula ngayon, Lord, we want you to be the manager of our life. How wonderful it is that we can just totally surrender everything to you. And we are very excited, oh Lord, for 2025 na as days unfold, days unfold for 2025, oh Lord, nakikita namin yung magnificence. Nakikita namin, oh Lord, yung supernatural blessings and miracles that await each and every one.
And tulungan mo kami, O Lord, for some of us are very burdened with problema, O Lord. Kasi bago ka pa lang, ikaw lang, Lord, ang sagot sa lahat ng all of us experience so many things, but the intensity of your faith, okay, will determine the intensity of your answered prayer. Yan ang realization ko. So Lord, help all of us to surrender our families to you, our children, lalo na, O Lord, ng malalaki na. Okay? O na bahala sa kanila, o na bahala sa negosyo namin, O Lord, we offer our downlines, uplines, our cross lines, O Lord, offer our Herbalife business to you all. Sa lahat ng buhay namin, we offer them to you. And we want to stay focused, to surrender everything to you, Lord, and do things all for your glory. In the name of Jesus. Amen. Happy birthday. Amen. Ayan. So, I just want to hear one testimony na 3 minutes in the interest of time. Sinong gustong mag-share how the Lord has blessed her itong, halimbawa, this last week? Meron bang gustong mag-share? Ay, walang na-bless sa inyo? Grabe naman si Lord. Ha? Rowena, meron kang gustong i-share? Rowena Santos. Meron kang gustong i-share how the Lord has blessed you? Ala, ako talaga. Good morning po sa lahat. Hello, Pastora. Mother Arlene. Ay, correction, hindi po ako pastora, ha? Pastora po kasi. Nandito ba si Saan Coach ka? Susan? Rowena, Nandito ba si taga-saan? Coach Susan Morata? Taga Davao City po ako. Siya nag-invite sa iyo? Opo, then po. How has the Lord bless you this week? I-share lang kay wala na tayo oras. Oo, sige. Galing po ako sa training ng 2 days. Nandito po si Tatay Disney sa Davao City last Friday and kahapon. And ngayon, sabi ko hindi dapat ma-miss ko ito na session today. And mamaya-maya kunti magsisimba ako. Pero naiiyak po ako sa sinasabi nyo kasi focus life is a powerful life. Totoo po yun. I've been through a hard times po. I made a decision, the hardest decision in my life to leave my, no, I'm not, hindi ko po siya husband kasi, iba na po na yun. Pero, I made the right decision last 7 months ago na iwan ko po yung tatay ng mga anak ko because I want to live a righteous life po na ma-align po kung ano yung gusto ni Lord sa buhay ko. And kung bakit ako nandito po ngayon sa Zoom ninyo, because of Coach Susan, he helped niya po ako to stand on my own na yung parang para ma-build ko po yung sarili ko. And tama po kayo na yung parang this Herbalife journey is hindi lang po mag-focus doon sa kikita po tayo or ako, hindi po nagpo-focus doon sa kikita lang po ako, kundi po ma-build ko po yung sarili ko. And naririnig ko po sa kanila yung story ni Angelica Cruz from Mexico. Sabi ni Coach Susan, wala lang sa kalingkingan yung pinagdadaanan mo. So, I've been through business po na maraming negosyo pinapasukan ko. Kaso hindi ako makafocus because of any circumstances kung ano yung situation ng buhay ko na Muslim kasi yung asawa ko at tatay ng mga anak ko. Then, we've been together for 24 years but umalis ako sa frame ng buhay niya 7 months ago. And I thank the Lord for sending Coach Susan Morata for helping me. And I received my certificate yesterday lang as success builder sa Herbalife. So, wow, congrats, Rowena. And for that, Mother Arlene, grabe, I'm so
blessed masyado talaga ako, and totoo na if you desire to live a righteous life, kasi po, yung discipler ko parating nagsasabi na, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko, nasik ko naman ang kingdom ni Lord. I am a missionary for 9 years. Nagsaserve na ako sa Kanya, kulang lang po. Kulang ng righteousness. So as I desire to live a righteousness, God broke me. Hindi lang po broken. Durog po. Durog masyado. But if you are yung parang mag-persevere ka talaga to stand on your own, and syempre po hindi kaya ng walang Lord po. Hindi kaya. Only by the grace of God lang talaga ang makasustain sa buhay po natin. And I thank you. Salamat. Alam mo, talagang ako, nakikiramdam lang ako sa Panginoon, sa Holy Spirit, pagtatawagin ko. Kaya ako in sa Eurowen. Nagulat ako. Ako din. Obedient lang ako, ha? So anyway, guys, maraming salamat for today. Enjoy your day. Today's another gift. Have a blessed Sunday, everyone. Enjoy, ha. God bless po. Okay na. Okay. Take over. Sino? Evelyn?